Good morning, IFL ICDMI Church. Gandang umaga ho sa IFL ICDMI Church. What a privilege to be able to share God's Word with you on a monthly basis. Karangalan po namin makasama kayo para ipamahagi ang salita ng Diyos. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Our Father, we thank you again that we can worship together even though we are far away. Ama namin, kami po'y nagpapasalamat na kahit kami ay malayo sa idasa, ay muli kami magkasama ngayon upang ipangaral ang iyong magandang balita. We thank you that we worship the same God. Kami po'y natutuwa na iisa ang aming Diyos, We read the same Bible na iisa ang aming Biblia, and we follow the same teaching. at sinusunod namin ng isang kautusan. So be with us this time Samahan niyo po kami in Jesus' name. sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Let me share my screen. Last month, we started by asking this question: is it possible to live the Christian life? Nung huling buwan ay sinumulan po nating tanungin ang ito pong katanungan. Posible nga bang mabuhay ng matagumpay bilang isang Kristiyano? And today I want to make a short review and then to follow up on this theme. Gusto ko po sanang tanawin kung ano man ang pinag-usapan natin upang ipagpatuloy natin ang ating diskusyon. The center of our passage is in 2 Peter chapter 1. Ang pinakasentro pong binasa natin ay nanggaling sa 2 Pedro. So let me read the English and then our brother Wilfred will read it in Tagalog. By his divine nature, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know him, the one who called us to himself by means of his marvelous glory and excellence. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumatawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. So Peter basically says, yes, it is possible to live the godly life. Ayon kay Pedro, oo, tunay ngang pwedeng matagumpay na maging makadiyos at mamuhay bilang Kristiyano. In last message last month, we see how Peter's life reflects how this possibility can happen. Pinag-usapan na natin noong isang buwan na sa buhay ni Pedro ay nakita natin na posible ngang mabuhay bilang isang makadiyos at mabuting Kristiyano. And it is not how wonderful Peter was. Hindi dahil si Pedro ay isang dakilang tao, but it is because God has given us everything we need to live the godly life. Hindi dahil kay Pedro, subalit dahil sa Diyos na siyang nagbigay ng kapangyarihan at lahat ng kailangan natin upang mabuhay ng makadiyos. But not only that, we can participate in God's divine nature. Na pwede tayong maging kabahagi sa likas ng Diyos. And then we can also escape the world's corruption. Na kaya natin makatakas sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. But as we shared last time, we have responsibility also. Subalit tayong mga tao tayong mga Kristiyano ay may responsibilidad din. So then Peter says, in all diligence to your faith, add goodness, and then knowledge, and then self-control, and then endurance, and then godliness, brotherly love, which is phileo, and then love, which is agape.
sa ating pagiging makadiyos, sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, ay ang sabi ni Pedro ay dagdagan natin ng pananampalataya, ng kabutihan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, pagiging makadiyos, at pagmamahal sa kapatid na sinabi nga nating phileo, at sa huli ay dagdagan natin ng pag-ibig o agape. So today I want to look at knowledge. Ngayong araw ay gusto kong pag-usapan natin ang knowledge o kaalaman. Because we have to know, what did Peter mean when he says God has given us everything? Sapagkat gusto kong maintindihan ko at nating lahat kung ano ang ibig sabihin ni Pedro na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. So when we look at this word knowledge, we have to talk about our knowledge of God. Kung pinag-usapan ang kaalaman, ay marahil kailangan nating pag-usapan ang kaalaman sa Diyos. And we know our God is one God in three persons. Alam nating lahat ng mga Kristiyano na tayo naniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona sa isang Diyos. So it is not three gods, it is one God, but in three persons. Hindi tatlong magkahiwalay na Diyos, kundi iisang Diyos na may tatlong personalidad o persona. So we know there's God the Father, Diyos Ama, and we know there's God the Son, Diyos Anak, and then we know there's God the Holy Spirit. at Diyos Espiritu Santo. Now, over time, people have tried to explain how one God can be in three persons. Sa historya ng ating pagiging Kristiyano ay maraming tao na ang sumubok upang ipaliwanag itong misteryo ng isang Diyos at tatlong persona. So some people say it is like water, Ang iba ay nagsasabi na ito'y katulad ng tubig because water can be liquid, sapagkat ang tubig ay pwedeng liquid or basa or it can be solid like ice, or solid o tinatawag nating na parang yelo or it can be vapor. o parang bula o hangin na parang vapor or parang bula. Well, it sounds like a good explanation. Maaaring sa una ay magandang paliwanag ito. The problem is water cannot exist in all three states at the same time. Subalit kung ating tutuusin, ang tubig ay hindi maaaring maging na sa tatlong uri At one time. at sa isang panahon ay tatlong uri na siya'y na solid, liquid at vapor. And some people say you can explain it by saying an egg. Or ibang tao naman ay pinapaliwanag na ang Diyos ay parang hinahantulad sa itlog So there's the eggshell, na merong panlabas na eggshell. and within that would be the egg white, Sa loob naman ay yung puti and then there's the egg yolk. at sa gitna ang dilaw. Well, but still, it's still in three different states and it's within one another. At hindi pa rin, itong paliwanag ito ay hindi pa rin lubos na may papaliwanag ang pagiging isa ng Diyos na may tatlong personalidad or persona. So today, I don't want to take the time to explain how this works. Ngayong araw ay hindi panahon upang ipaliwanag ang kabuuan ng ating pinag-uusapan. I want to take a small slice of it in how God, all three of them, all three persons communicate with us human beings. Subalit ang gusto ko po sana pag-usapan ay kung paano ang Diyos sa kanyang tatlong personalidad or persona ay nakikipag-usap sa atin o nangunguna sa atin upang tayo'y mabuhay ng isang mabuting Kristiyano. So in the Old Testament, in the book of Hebrews, this is what it says. Sa Hebreo, ito po yung mababasa natin. So let me read the English. In Hebrews 1:1, the beginning of the book of Hebrews, long ago God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets.
And now, in these final days, he has spoken to us through his Son. God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son, he created the universe. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. So some people have said, oh, Jesus did not appear in the Old Testament, Jesus only appeared in the New Testament. Marami nagsasabi na hindi natin makikita o mababasa si Jesus sa lumang tipan. But in reality, he is already there. Subalit, kung ating tutuusin, ay sa lumang tipan pa lang, ay makikita na natin ang patungkol sa Diyos Anak. And the book of Hebrews says through the Son, God created the universe. Nasa librong Hebreyo ay mababasa natin na sa pamamagitan ng anak ay ginawa ang buong sanlibutan. So Paul, in the letter to Colossians, puts this all together. Mababasa natin sa Kolosas sa sinasabi ni Pablo. So in verse 15, he says, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. So number one, we have to say that Jesus is God. Ang una dapat nating malaman, si Jesus, si Kristo ay Diyos. Even before creation, Jesus was already there with God the Father. Namulat sa simula bago pa nilalang ang anumang bagay ay naroroon na si Kristo. And when he became the Son of God in human form, we see him just like us. Na ang Diyos Anak ay nagsakatawang tao ay noong panahon ay nakita na napagmasdan ng mga tao na si Kristo ay naging tao. So point number one, Jesus is God. Si Jesus ay tao. Si Point Jesus ay Diyos. Point number two, Jesus Christ is creator. Ang pangalawang punto ay si Jesus ay ang tagapaglikha. In the very next verse, in verse 16 in Colossians, it says, For through him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. He existed before anything else, and he holds all creation together. Sa Kolosas, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. So to say that Jesus Christ only appeared in the New Testament is not correct. Na para sabihin na si Kristo ay makikita lang natin sa bagong tipan ay hindi tama. And not just Paul, in many of the writers of the Bible, all talks about Jesus as creator. Hindi lamang si Pablo, kundi maraming mga sumulat sa Biblia, mga manunulat ng Biblia, ay pinag-uusapan na kung saan si Kristo ay siyang tinatawag nating tagapaglikha. And Paul in Colossians says further, Christ is also the head of the church, which is his body. At siya rin ang ulo ng katawan, ang iglesia. Now, how much is Jesus the head of the church today? Gaano nga ba matatawag si Kristo na ulo ng katawan? Siya ang ulo ng iglesia. Yes, Jesus is the head of the church. Totoo nga, siya ang ulo ng iglesia. But in reality, many churches split.
Subalit, sa katotohanan, maraming simbahan o iglesia ay nagkakawatak-watak. Many churches fight against each other. Maraming iglesia ay nagsisipag-away And even in the church, there are lawsuits against each other. na maging sa loob ng simbahan o iglesia ay merong lawsuit o paghahabla. And so many theological fights among different churches. Marami rin pinag-aawayan sa loob ng iglesia tungkol sa theology o ang pag-aaral ng Biblia at ng Diyos. But even inside the church, there is disunity, fighting among pastors, leaders, church members. Sa loob rin ng iglesia, alam naman natin na maraming pagkawatak-watak ng mga pinuno, ng mga miyembro, ng mga hindi pagkakaunawaan, may tinatawag nating disunity o hindi sila nagkakaisa. This is very important for us to be reminded. Na bilang pastor ay gusto ko sanang matandaan natin na kung gaano kahalaga ang bagay na pagiging pagkakaisa sa loob ng iglesia. When we say Jesus Christ is the head of the church, we should all be humble. Na pag tinawag natin na si Kristo ang ulo ng iglesia, ay dapat tayong lahat ay magkaisa at magpakumbaba sa pagkapinuno ni Kristo. But the Apostle Paul has a very good reason why he says in verse 18 that Jesus Christ is the head of the church. May magandang dahilan si Apostol Pablo kung bakit sinabi niya na si Kristo ang ulo ng katawan ng iglesia. Because in verse 19, Paul says, "For God in all his fullness was pleased to live in Christ, and through him God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross." Sa Kolosas, sinabi ni Pablo, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. The problem with many church splits is because we do not recognize the blood of Jesus Christ. Maraming iglesia ang nagkawatak-watak sapagkat marahil ay hindi natin tinatanggap ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Oh, we think we know much better than what Jesus knows. Marahil ay sa ating kayabangan ay sinasabi natin na mas marunong pa tayo kaysa sa Panginoong Hesukristo. Oh, I know more than the leaders of the church. Mas marunong pa ako sa mga pinuno ng ating iglesia. So I'm going to bring people out and I'm going to start my own church. Magtatatlag ako ng aking sariling iglesia at dadalhin ko ang ibang mga miyembro. But you see, in this verse, Paul says God has already reconciled everything to himself through the blood of Jesus. Subalit sa ating binasa ay minagaling na ang buong kapuspusan ay manira sa Kanya at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kasama na rito tayong iglesia ni Kristo. And if I truly deepen my understanding of the blood of Jesus, I would not want to split. Kung tunay natin nauunawaan ang dugo ni Kristo sa krus, ay marahil ay hindi natin nanaisin na magkawatak-watak tayo bilang isang iglesia. I would not want to fight other people. Ayokong magkaroon ng hidwaan sa kapwa Kristiyano. I would learn to forgive more. Na mauunawaan kong na magpatawad lalo. Because of the blood of Jesus Christ. Dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. But further our understanding of Jesus, where is Jesus today? Subalit, maaaring tanungin natin, nasaan nga ba si Kristo ngayon? After he descended and ascended to heaven, pagkatapos niyang umakyat sa langit, Hebrews tells us when he had cleansed us from our sins, he sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. Na magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan,
siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. And Peter says the same thing in First Peter. He says, "Who has gone into heaven and is at God's right hand with angels, authorities, and powers in submission to him." Ito rin ang sinabi ni Pedro na umakyat si Kristo sa langit at nasa kanan ng Diyos na ipinasakop sa kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan, at ang mga kapangyarihan. So if we want to be very accurate, Kung, kung dapat para ang tamang pamamaraan na pagsabi ng mga bagay na ito, so we can say Jesus is not here on the earth. na si Kristo ay wala dito sa ating daigdig, He is at the right hand of God the Father. na, na, na siya ay nasa kanang kamay ng Diyos Ama. But what is he doing at the right hand of God the Father? Subalit, ano nga bang ginagawa ni Kristo na nasa kanang kamay ng Panginoong Ama? Paul says in Romans 8:34, "Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us." Ang sabi ni Pablo sa Roma, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Can you imagine Jesus is the one that is praying for you and for me? Hindi ba kamangha-mangha na isipin na si Jesus mismo ang siyang namamagitan para sa atin? Not only did Jesus die for us, Hindi lamang siya namatay para sa ating mga kasalanan, he is also praying for us. siya rin ay nagdarasal para sa atin. He is also interceding on our behalf. Siya rin namamagitan para sa ating lahat. But most importantly, he did not leave us alone. Subalit, ang pinaka-importanting katotohanan ay hindi tayo iniwan ng ating Panginoong Jesus na parang ulila. Because we still have God with us. Sapagkat iniwan niya sa atin ang Diyos Espiritu Santo na kasama natin ngayon. And this is the promise of Christ before he died. Ito ang pangako ni Jesus na ating mababasa sa Juan. In John 14:15, he says, "If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you do know him, for he lives with you and will be in you." Sabi ni Jesus, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang makasama ninyo siya'y magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. So can you believe that the third person of the Trinity Na naniniwala ba kayo na ang pangatlong persona ng tinatawag na Trinity is not just God with us, ay hindi lamang Diyos na kasama natin, but he is God in us? na ang Diyos ay nasa atin, na mapapasa atin. You see, up to this point for Jesus, Jesus was with his disciples. Sa puntong ito na habang ang Panginoong Jesus ay nasa sanlibutan, ay siya ay kasama natin. The Holy Spirit was not yet in the disciples. Nung panahong yun, ang Espiritu ng Diyos ay hindi pa napapas sa atin o kasama ng mga apostolo, ng mga disiplo. That would happen in Acts chapter 2. Ito'y nangyari lang lamang sa mababasa natin sa gawa. But I really love this key promise of Jesus. Napakahalaga para sa akin ang pangakong itong binigay sa atin ng Panginoong Jesus. So if you think that it is really good that Jesus is with you, Kung minabuti natin na magandang balita
na si Jesus ay nakasama natin, isn't it even more wonderful that God is in us? hindi ba mas kamangha-mangha na ang Diyos mismo ay nasa atin at mapapasa atin? But there is a condition, though, Subalit may isang kondisyon. and that's the first sentence in verse 15. At ito nga ang ating binasa dito sa Juan. If you love me, keep my commands. Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin niyo ang aking mga utos. And going back to Peter, if we want to learn to live the godly life, At kung babalikan natin ang sinabi ni Pedro kung paano mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano o makadiyos, we have to learn obedience. ay unang-una dapat nating matutunan kung paano tumupad at sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. If you love me, keep my commands. Kung mahal niyo ko, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Because the Holy Spirit is not just with you, the Holy Spirit lives in you and me and every Christian. Sapagkat ang banal Espiritu ng Diyos ay hindi lamang kasama natin, But He's siya, also in us. siya ay nasa atin at napapasa atin. But not just is the Holy Spirit in us, but the Holy Spirit is still producing things in our lives. At hindi lamang siya nasa loob natin at napapasa atin, siya ay patuloy na gumagawa upang lalo tayo magbunga ng magandang gawa. So the Holy Spirit prays through us. Na ang Espiritu ng Diyos ay nagdarasal sa pamamagitan natin. So in Romans 8:26-27 says the following: In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So sometimes on a Sunday morning, when you're listening to the worship music, Marahil ay sa may panahon na sa umaga ng linggo at tayo'y nagwo-worship sa Panginoon. and honestly, I love your worship team. Bilang pastor ay gustong-gusto kong makinig sa inyong worship team diyan sa IFL. Because there's a lot of passion in the worship. Sapagkat nakikita ko at narinig ko kung gaano mayroong emosyon at passion sa pagkanta ninyo at pag-awit nyo sa pamamagitan ng worship. And if you are worshiping and dancing with the worship team on Sunday morning, Nakikita ko kung gaano excited ang mga tao na kumanta, minsan sumayaw, and then you start to feel emotion and you started to cry with the joy of the Lord. at nagiging emosyonal tayo sa pamamagitan ng worship at marahil ay ang iba ay napapaiyak pa. That's the Holy Spirit praying through you. Ito ay gawa ng Espiritu Santo sa pamamagitan natin. And if you listen to Pastor Renz or any pastor who's preaching, and the message is touching you, it's the Holy Spirit working through you. Marahil kung si Pastor Renz o sino pa mga pastor ay nagbibigay ng kanyang sermon, ay nagiging tila nararamdaman natin sa ating buhay ang mga sinasabi nila, ay ito ay ang gawa rin ng Espiritu ng Diyos. Or if you are praying for somebody and all of a sudden you feel the emotion and you're crying,
That is the Holy Spirit praying through you. Marahil ay pag nananalangin ka para sa ibang tao at nararamdaman mo ang emosyon sa loob ng iyong puso, ito rin ay gawa ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan natin. But not only does the Holy Spirit pray through us, Hindi lang nananalangin ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan natin, but the Holy Spirit is also a gift giver. na siyang nagbibigay ng kaloob. And I list down some of the gifts that are listed in 1 Corinthians 12, 14, in Ephesians, in different places in the Bible. There's many lists of spiritual gifts. We're not going to go through all of it. You can take a picture to let you know what kind of gifts are available. Ang ginawa ko po ay binasa ko ang Biblia at sinulat ko lahat ng aking makakaya kung ano man ang iba't ibang mga kalooban o binigay sa atin ng Espiritu ng Diyos. So these are what we call the gifts of the Holy Spirit. Ito yung tinatawag nating kalooban ng Espiritu ng Diyos. Oh, there's preaching and teaching and pastoring. We know those. Merong tagapagturo, merong nangangaral at iba-iba pa. There's also worshiping, prophecy, different types of spiritual gifts. May iba-ibang maraming mga kalooban ng Espiritu ng Diyos katulad ng leadership, administration, pagtuturo, lahat na mababasa natin dito. But these are all given by the Holy Spirit. Subalit, ang lahat ito ay kalooban o niloob ng Espiritu ng Diyos para sa ating lahat. But there's also one more thing that the Holy Spirit gives. Subalit, meron pang ibang binigay sa atin ang Espiritu ng Diyos. And the Holy Spirit is a fruit bearer. Ito ay ang bunga. So in Galatians 5:22-23, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience or forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ano-ano nga ba ang mga bunga? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Now, again, it's going to take some understanding because it is only one fruit of the Holy Spirit. It's not plural fruits, but one fruit. Gusto kong ulitin na iisa lang ang bunga. Ngunit sa bunga nito ay maraming aspeto ng bunga. So there's one fruit and 9 expressions of the fruit. Naiisa ang bunga at mayroong 9 na ekspresyon o aspeto. And so it is like an orange. Katulad ng isang orange, on the left background, you will see one whole orange. Sa kaliwa ay makikita rin ang kabuuan ng isang orange. And in the front, you see the orange that is peeled with different pieces of orange. Subalit sa kanan, makikita natin ang orange na pag binuksan natin ay may iba-ibang iba-ibang piraso. So you still say the whole orange is an orange. Paano nga sabihin ang kabuuan ng orange ay orange? And when you take a piece of it, it's still an orange. At kumuha tayo ng isang piraso, ay orange pa rin ito. But what is the fruit of the Holy Spirit? Subalit ano nga ba ang bunga ng Espiritu Santo? The fruit of the Holy Spirit is the character formation in us. Ang bunga ng Espiritu ay ang siyang bumubuo ng ating pagiging tao, ang ating character. So I listed earlier the gifts of the Holy Spirit. Kanina ay binanggit ko ang mga kaloob ng Espiritu. And then there's the fruit of the Holy Spirit. At sa kaliwa naman ay ang bunga ng Espiritu. And frankly, a lot of times these may clash with each other. Minsan ay tila merong pagtutunggali sa dalawang bagay na ito. So let me explain what I mean by that. Gusto kong ipaliwanag ito. So the fruit of the Holy Spirit is for my personal growth. Na ang bunga ng Espiritu Santo ay para sa aking pagkalusog at pagbunga. So I learned to be more peaceful. Na natuto akong maging mapayapa. I learned to be kind.
na maging magandang loob, I learned to be gentle. na may kaamuhan, I learned self-control. na may pagpipigil sa sarili. It is for my growth. Ito'y para sa aking pagbunga. But in terms of the gifts of the ministry, gifts of the Holy Spirit, this is for ministry. Subalit ang kaloob ng Espiritu ay para sa ministry, It's to be able to evangelize other people, para ipamahagi ang magandang ng balita ng Diyos sa ibang tao, to be able to pastor, na matutong maging isang pastor, to be able to pray for people, etc., etc. na matutong magdasal para sa ibang tao, at And iba then, pa. and secondly, the fruit of the Spirit is for my character change. Ang bunga ng Espiritu ay para sa aking pagbabago, For me to be godly. na maging makadiyos. But the gift of the Spirit is to edify other people. Subalit ang kalooban ay para itaas ang ibang mga tao, To encourage other people. para encourage sila. And the fruit of the Holy Spirit is internal. Sa madalit sabi, ang bunga ay para sa akin, sa kalooban ko, sa loob ko. It's kind of hard to see people who are patient Hindi natin makikita kung gaano pasensyoso ang isang tao unless you push them and then they don't allow you, they go easy on you. na kailangan nating galitin ang isang tao para natin makita kung meron siyang pagpipigil sa sarili. It's hard to see a person with self-control. Na may katulad rin na ang pagpipigil sa sarili ay hindi basta-basta nakikita sapagkat ito ay internal o nasa sa loob. Except when you push them very hard. Makikita lang natin to pag talagang lubos na natin ginalit ang isang tao. They don't revenge against you. Na hindi sila nagiganti. Of course, the gifts of the Spirit are very external. Na ang kaloob ng Espiritu ay external o sa makikita sa panlabas. Oh, you can see when a person can preach or not preach. Na makita natin na isang tao nga ba ay magaling mangaral o hindi siya magaling. Does this person have the gift or he doesn't have the gift? It's for external. Na ang kaloob ng Espiritu ay external, madaling makita. Next is the fruit of the Spirit is very hard to develop. Ang bunga ay mahirap pagtiyagaan, mahirap i-develop, matagal na panahon ang ginugugol. Look at the list again. Tingnan natin uli ang listahan kaninang ating binasa. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. These are hard to develop. Pag-ibig, kaamuhan, pagpipigil, kagandahang loob, at iba-iba pa. Ang mga bagay nito ay matagal ang panahon na ginugugol natin para ma-develop ito sa ating buhay. Many of these take a lifetime. Maaring isang buong buhay ang gugugol upang ma-develop natin ito. Gifts of the Spirit are easy to manipulate. Subalit, ang kaloob ng Espiritu Santo ay maaring madaling manipulate, magpanggap o madaling i-manipulate. You know, there are people who are in ministry who have wonderful gifts of the Holy Spirit. Maraming tao sa iglesia, sa iba't ibang ministry, ay marami silang magagandang niloob ng Espiritu para sa kanila, binigay sa kanila. And you know, then they want to control other people. Subalit, ang nangyayari ay ginagamit nila ang kaloob na ito upang ma-manipulate nila ang ibang tao. And then finally, the fruit of the Holy Spirit will cause us to be humble. Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag meron tayo nito ay nagtuturo sa atin magpakumbaba. You don't go around telling people, hey, I have self-control. Hindi ba pag meron tayong pagpipigil sa sarili, ay hindi tayo magyayabang sa ibang tao. You don't go around telling people, hey, I'm really a very kind person. Hindi tayo nagyayabang na
para sabihin sa ibang tao, tingnan niyo ako, meron akong kagandahang loob. Because then it is no longer about me, it's about other people. Kapag tayo nagyayabang, hindi na ito patungkol sa ating sarili, kundi para sa ibang tao na tayo. Gusto nating magyabang at makita ng ibang tao kung gaano tayo kagaling. The problem with the gift of the Holy Spirit, there's always a danger of pride. Subalit, ang kaloob ng Espiritu Santo ay maaring pagmulan ng kayabangan. If a person has a gift of healing, Kung ikaw ay may binigyan ng pagpapagaling sa ibang tao and you pray for people and people get healed, at pinagdasal mo ang isang tao at siya'y gumaling, and so suddenly a lot of people want you to pray for them. ano mangyayari? Dadagsa ang mga tao para ipagdasal mo sila, para gumaling sila. And all of a sudden, it's not God healing through you, it's you are the healer. Na posibleng sabihin mo sa sarili mo na ikaw mismo ang nagpapagaling sa ibang tao at hindi na ang Diyos, na ginagamit ka lamang ng Diyos para pagalingin ang ibang tao. Do you know there were times when Jesus walked away from healing people? Hindi nga ba sa Biblia ay mababasa natin na may mga panahon na ang ating Panginoong Hesukristo ay lumayo at hindi nagpagaling? Because everybody was wanting healing. Sapagkat maraming tao ay lumalapit lamang sa Kanya para sa pagpapagaling niya. Jesus knows that's not the principal responsibility of him being the Savior. Na alam ni Kristo na kaya siya dumating at nagsakatawang tao ay hindi una-una para pagalingin ang mga tao sa kanilang mga sakit. And so he had to walk away. Na ang pangunahing dahilan ay para tubusin sila sa kanilang kasalanan. Kung kaya't may mga panahon na lumayo siya at hindi siya nagpagaling. And we as Christians are in danger of pride all the time. Kaya tayo mga Kristiyano, na pag tayo'y tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, ay may posibilidad na magdulot ito ng kayabangan sa ating buhay. So the fruit of the Spirit is about my character. Kung kaya't ang bunga ng Espiritu ay patungkol sa aking character, sa aking kalooban. And the gifts of the Holy Spirit is really for the ministry of the church. At ang kaloob ng Espiritu Santo ay hindi para sa aking sarili lamang, kundi para sa ibang tao, para sa ministeryo ng iglesia. Now, I'm going to say something that may be shocking to you. May sasabihin ako, subalit wag po kayong mamamangha. You can have the gifts of the Holy Spirit without the fruit of the Holy Spirit. Na ang isang Kristiyano ay maaaring may mga magaganda siyang kaloob ng Espiritu Santo, subalit may posibilidad na wala siyang bunga ng Espiritu Santo sa buhay niya. In our days, we have seen pastors who fell. Sa aking pagiging pastor, ay nakakita na rin ako ng ibang mga pastor kung paano sila nahulog o na nagkaroon sila ng malaking kasalanan sa kanilang buhay. And some fall because of affairs with other women. Maaaring nangulinya sila sa ibang mga babae. Some fall because of financial mismanagement. Ang iba naman ay maaaring natukso sa larangan ng pera. Some fall because of pride. Hindi kaya ay meron silang pride or kayabangan sa buhay nila. These are very, very talented people. Ang mga pastor na ito o mga pinuno na mga ito sa iglesia ay maaaring masasabi nating marami silang talento. They have a lot of gifts but no fruit. Na marami silang kaloob ng Espiritu, subalit hindi nila na-develop ang bunga ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. And this is the danger that Jesus said about the gifts of the Holy Spirit. At ito'y mababasa rin natin na sinabi ni Jesus. So let me read in Matthew 7:21 on. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter.
On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Mababasa natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropeseya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Jesus is not saying, don't heal. Hindi sinabi ni Jesus na huwag kang magpagaling. Jesus is not saying, don't cast out demons. Hindi rin niya sinabing magpalayas kayo ng mga demonyo. Jesus is not saying, don't perform any miracles. Na hindi rin niya pinagbawalan tayong gumawa ng mga miraklo. Jesus is not saying, don't prophesy. Na huwag kayong mag-prophesy. Jesus is saying, if that's the only thing that you come to God with, ang sinasabi ni Jesus na kung kayo'y lumalapit lamang sa Panginoon dahil lamang para sa mga bagay na ito, then you're lacking. Kung gayon ay may kakulangan sa buhay mo. What is lacking? Ano ang kakulangan? I underlined it. It's obedience to the will of my Father. Ito'y makikita natin, sinabi ko dito, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang sumusunod. If I obey only the gifts of the Holy Spirit, kung ako'y sumusunod lamang para makamtan ang kaloob ng Espiritu Santo, but I don't have the fruit of the Holy Spirit in my character, subalit hindi natin dinedevelop ang bunga ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay, and that is only through obedience. Ito'y magaganap lamang sa pamamagitan ng pagsunod. Jesus, I don't care about your gifts. Maaring pwede pa nga natin sabihin, Panginoong Jesus, hindi ko kailangan ang mga kaloob. But God says, only the gifts is not going to save you. Subalit, hindi ang kaloob ng Espiritu ang makakaligtas sa iyo. It's the character inside of us that will heal. Ito'y mangyayari lamang sa pagtanggap natin kay Jesus bilang tagapagligtas sa Panginoon at sumusunod tayo upang ma-develop natin ang bunga ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. So the bottom line is, I believe we should pray for the fruit of the Spirit, of the Holy Spirit, more than the gifts of the Holy Spirit. Kung kaya't sa aking paniniwala, ay dapat sa ating panalangin, ay dapat mas nakatuon tayo sa bunga ng Espiritu ng Diyos kaysa sa kaloob ng Espiritu ng Diyos. If God gives us the gifts of the Holy Spirit, thank God. Kung tayo'y kinalooban ng Espiritu ng Diyos, pasalamat tayo. But more importantly, the fruit of the Holy Spirit has to show in my life. Subalit, sa aking pananaw, mas mahalaga na manalangin tayo na gamitin ng Espiritu Santo tayo upang mamunga tayo. So how do we have more of the Holy Spirit? Paano nga ba natin masasabi na magkaroon tayo, mas lalong lumalim ang presensya ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay? So Ephesians 5:18 is very clear. Paul says, do not be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Sa Efeso, mababasa natin, huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. What does it mean to be filled with the Holy Spirit? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mapuno ng Espiritu? The illustration I like to make is about a glass with water. Ang gusto ko pang ipakita para maunawaan ng tao ang patungkol dito sa pagkapuno ng Espiritu ay katulad ng isang baso na puno ng tubig.
If your glass has a lot of water, Kung ang iyong baso ay puno ng tubig, then there's very little space for air. then mas kakaunti ang spasyo para sa hangin. If it is very little water, Kung konti lang ang tubig sa loob ng baso, then there's so much space that is empty. ang ibig sabihin ay maraming parte ng baso ay walang laman o kundi puno ng hangin. And Paul says, pray for the filling of the Holy Spirit. Ang sabi ni Pablo ay patuloy tayong manalangin na punuin tayo ng Espiritu ng Diyos. So we ask the Holy Spirit to fill us, to fill us, to fill us, so that we can have more of the Holy Spirit. Na ang dapat natin panalangin ay, Panginoong Espiritu, punuin mo kami, para kumbaga ang ating baso ay laging puno ng Espiritu ng Diyos. Now, this cup without the water is just empty space. Na ang isang baso na pag walang tubig ay puno lamang ng hangin. The problem with you and me is that if this is our life, Na katulad ng ating buhay, kung ang baso ay walang laman, that is filled by Satan. then kung ganun, ay mas malaki ang puwang, ang posibilidad na pasukin tayo ng demonyo. The more I have the Holy Spirit, the less space I have for Satan. Na lalong pinupuno natin ang ating buhay ng Espiritu ng Diyos, ay mas maliit ang spasyo ng influence ng demonyo sa ating buhay. The less I am filled with the Holy Spirit, Mas kukonti ang pagpuspos ng Espiritu sa ating buhay, the more Satan can fill the rest of my space. mas maraming puwang ang Diablo para punuin ang ating buhay ng kanyang kalokohan. Because really, Satan is our enemy. Sapagkat natutunan natin na si Satan o si Satanas ang ating kalaban. And so let me read in Ephesians 6, and you're familiar with this passage, but let me read it. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Sa Efeso, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual na kasamaan sa kalangitan. And First Peter again goes back and says, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang sabi ni Pedro, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. So this cup is either filled by the Holy Spirit or filled by Satan. Ang ating baso, ang ating buhay ay maaaring puno o puspusan ng Espiritu ng Diyos, o kung walang laman ay mas malaking puwang upang maghari si Satanas sa ating buhay. Now, some Christians believe that if I'm not filled with the Holy Spirit, I'm not necessarily filled by Satan. Na maraming Kristiyano nagsasabi, kung hindi man tayo puno ng Espiritu ng Diyos, ay hindi pa rin papasukin ng Diablo ang ating buhay. Unfortunately, that is not true. Subalit ito'y isang kasinungalingan. Out of Jesus's mouth, he says, whoever is not with me is against me. Whoever does not gather with me scatters. Ano ang sabi ni Kristo sa Mateo? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. I don't know about you. I do not read a neutral ground. Sa aking pagbabasa nito ay wala pong gitna dito na tayo ay para sa Diyos o para sa demonyo. Walang gitna. So either you are filled with the Spirit or you are filled with Satan. Mamili ka, ang baso mo ba ay puno ng Diyos, Espiritu, o puno ni Satanas? And we all want to be filled with the Holy Spirit.
Siyempre, tayo mga Kristiyano, gusto nating puspusan ang ating buhay ng Espiritu ng Diyos. And just a reminder, it is about our character. Na gusto ko lang ipaalala na ang lahat ng pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa character, ang ating pagkatao, It is our being a godly Christian. ang pagiging makadiyos. If you want to not be corrupted by the world, Kung ayaw nating madungisan ng kabulukan ng sanlibutan, if you want to participate in God's divine nature, kung gusto nating lumahok sa likas ng Diyos, it is the fruit of the Holy Spirit. na ang bunga ng Espiritu Diyos ang ating kailangan. This will take time for us to learn to grow in. Matagal na proseso ang bunga. And let me remind you what in our last message, what Peter said about repeat, remind, remember. Gusto ko sanang ipaalala ang huli natin pag-isapan ang tungkol sa pag-ulit, na pag-aalala, na ipaalala at maalala. We all have to be reminded all the time to be filled with the Spirit. Kailangan muli-muli tayong pinalahanan ang tungkol sa Espiritu ng Diyos at ang bunga. So to all your pastors in the church, Sa lahat ng mga pastor, to all you leaders in the church, lahat ng mga pinuno sa iglesia, to all you small group leaders, kayong mga small group leaders, to all Bible study leaders, kung kayo may mga Bible study leaders din, you need to repeat, to remind, and to help your members remember. ulitin, ipaalala, at maalala ang mga bagay na to. Don't be unhappy if your leaders remind you. Huwag po kayong maiinis kung ang inyong mga pinuno ay paulit-ulit kayong pinaalahanan. Because to change character is very, very difficult. Sapagkat ang pagbunga ng karakter ay hindi madaling proseso. And we all need to be reminded all the time. At tayong lahat ay kailangan na paalala. So Peter even says this, and let me read this to his own church members. Ano nga ba sabi ni Pedro? 2 Peter chapter 1, verse 12. This is immediately following the verses that we were talking about before. Therefore, ito pong sorry. babasahin ko ngayon ay kasunod kagad ng huli nating binasa kanina. Therefore, I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. So I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. Sabi ni Pedro, kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na kayo'y pinagtibay sa katotohanang dumating sa inyo. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Jesucristo. At sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maalala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. So let's all encourage each other by reminding each other to absorb the character, the fruit of the Holy Spirit. Kung kaya't dapat nating paalalahanan ang bawat isa sa atin ang pagpapahalaga sa bunga ng Espiritu ng Diyos na dapat i-develop natin ang mga karakter nito sa ating buhay. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, remind each one of us Panginoong Hesus, paalala mo po sa aming lahat that our character development is much more important than the gifts that you may give us. ang pagbuo ng aming pagkatao, ng aming karakter ay mas dakila, ay mas mahalaga sa kaloob ng Espiritu ng Diyos. You want us to pursue the gifts of the Holy Spirit. Na gusto mong na kami tumanggap sa iyo, But more importantly, you want us to obey you. subalit mas mahalaga na kami sumunod sa iyong mga utos. And that is our character change.
At dito magmumula ang pagbabago ng aming karakter o ang aming pagkatao. Help us, Lord. Tulungan mo po kami In Jesus' name, sa ngalan ni Jesus. amen. Amen. Thank you very much, IFL ICDMI Church. Muli po ako nagpapasalamat sa IFL at ICDMI Church. Bye.